Mahilig ka sa pineapple opening. Yung may halong citruses, tapos parang fruity, matamis. Try mo na ba to? Yan, kita ba? Burgos Vibrant Leather by Zara. Burgos Vibrant Leather by Zara. So, kung na-try nyo na to, alam nyo na sobra yung pineapple na ito. Para siyang pineapple na hinaluan lang ng ibang ibang amoy. Pwede nating sabihin minsan na sharp yung opening. Dalawa yung narinig kong comments doon sa mga kaibigan kong pinaamoy ko na ito. Pero pareho sila sinasabi nila, pineapple, pineapple, pineapple. So, meron isa na nasa sharpan. So, parang ang sharp daw na opening. Siguro, na-sense niya kasi yung citruses. Diba, ganun yung effect minsan nun. Yung isa, sabi, parang matamis na pineapple. Kinukumpara niya dun sa nasa lata. Nakalimutan ko yung brand. May, diba, may ganun sa atin, yung pineapple na nasa... Tabaan yung pineapple na nasa lata? Pineapple juice daw. Del Monte. So, parang doon niya kinukumpara. So, anyway, parang doon lang talaga umiikot eh. Pineapple. So, love it or hate it. Kung gusto mong yung pineapple scent, sigurado ako magugustuhan mo to. Pero pwede rin hindi kasi kung katulad ng kaibigan ko na sabi niya, ang sharp. Kung di mo naman type yun, baka 50-50 sa'yo. Kung di mo rin naman gusto yung tamis, kasi for me, ang reception na ilong ko dito, natatamisan ako. Gets ko talaga yung pineapple. Yung citruses, okay lang sa akin. Kumbaga, si Dinim nga, gusto ko eh. Di ba? Ang sharp na no opening nun, lalo sa iba. Pero ako okay lang. So, yun. Halos pineapple talaga eh. Pagdating sa dry down, woody notes, malabas. Pero, sobrang dominant ng pineapple. Yung pineapple nasa mid nga niya eh. Kumbaga, yun yung heart niya. Parang ang nangyayari, initial, lumalabas yung citruses. Pero sobrang iksi lang, minutes lang, lalabas na yung pineapple. Na ang tamis. So, suitable siya sa weather natin, in my opinion. Dati, may naririnig ako nagkukumpara nito dun sa Vibrant Leather. Yung Vibrant Leather na OG ng Zara. Pa-open ilaw. Pero ako, siguro gets ko yung similarities. Pero, gets mo rin yung differences eh. Sobrang dominante sobrang prominent ng pineapple note dito. Okay, sige, pwede na natin ikumpara rin sa Creed Aventus, pero mas malapit pa rin yung Vibrant Leather kumpara dito. Pinakamalapit na makukumpara ko sa Burgos. Ito. Kung fraghead ka, sigurado ako alam mo na to. Kaed Alforsan. Puro pineapple din. So, kailan pwede gamitin? Sino pwede gumamit? Pwede to gamitin yung estudyante, pwede to gamitin yung nag-opisina. Leaning towards masculine, pero mukhang obra rin naman pagka ginamit ng babae. Kasi pineapple, may mga kaibigan ako mahilig din sa ganun eh. Amoy pineapple. Kumbaga parang depende naman kasi sa'yo eh kung gusto mo gamitin na hindi. So, bagay siya sa mainit, bagay sa weather natin, bagay siya pang office, bagay siya sa school. Kasi yung pineapple, nagbibigay ng something refreshing. So, sa weather ng Pilipinas na mainit, bagay siya. Kasi pag naamoy mo siya, parang nakaka-uplift. Hindi ganun ka-powerful, hindi ganun ka-ganda yung performance. Longevity, hindi ganun kahaba. Same ng Vibrant Leather, siguro 5 to 6 hours. Projection, less than 1 hour. Minutes lang yan eh. Lagi, yun yung downside ng Zara. Pero pagdating sa scent profile, sobrang okay talaga. For the price, less than 2,000 pesos yung 100 ml. Pwede na to, pangharabas. Kung ang habol mo yung scent DNA, kung hindi ka masyadong after doon sa performance, di ba may mga fraghead naman, or may mga tao naman na gusto yung pabango, pero hindi nila type yung masyado malakas, yung masyado intense. Yung gusto nila, subtle lang, or gusto nila naamoy lang nila na, at least naamoy nila doon sa space nila na mabango. Eto, pwede to.
Safe scent ba? Again, sa palagay ko depende kasi citrus dominant yung top notes niya eh. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, may pwedeng maging sharp for you, pero kung okay ka doon, okay sa'yo to na bilhin. So, yun lang. Kung nagustuhan niyo yung video, pa-like and pa-subscribe. Thank you.